Magandang hapon at Shabbat Shalom sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga kapatid at mga listeners at sumusubaybay sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Source of God Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada dito pa rin sa Wow Smile Radio 99.9 FM. Samahan niyo kami muli sa araw ng kapahingahan o Sabat kasama ang ating Panginoong Yeshua HaMashiach. Ang Sabat ay tinuturing nating official weekly appointment natin sa Panginoon. Bilang tugon sa kanyang paanyaya sa Matthew 11 verse 28 to 30, "Come to me all of you who are tired of carrying heavy loads. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly of heart, and you shall find rest unto your souls." Matagal na nating memorize ang verse na yan, and yet nang malaman natin ang Sabat, ang kahalagahan ng Sabat, dito ko na-realize na ito pala yung ibig sabihin ng Panginoon, paanyaya niya na tayo ay magpahinga kasama niya, at ito ay tinutukoy niya tungkol sa Sabat. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferwelo, kasama pa rin sa kabilang linya ang ating tagapagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Season. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay, so ang ating parsya ngayon o weekly Torah portion ay mababasa sa Leviticus chapter 16 hanggang chapter 18. Ito po ay 3 chapters na may pamagat na sa Hebrew na Akarei Mot, na ang ibig sabihin ay after the death. Yung title nito ay kinuha po ito sa unang verse sa chapter 16 ng Leviticus, na kung saan sabi doon, nabanggit dito na after the death of the two sons of Aaron. Okay, so ang portion natin ngayon ay magtatalakay ng tungkol po sa seremonyas para sa preparasyon sa banal na piyesta o obserbasyon ng Feast of Atonement. Malapit na po yan. At mamaya, siguro sabihin natin ni Brother Richard kung kailan ito, ano yung pinaka-exact date ng observation na ito. Of course, mauuna muna yung Feast of Weeks. Yeah. Feast of Harvest or Weeks. Okay. At pangalawa, mga dapat gawin at sundin sa pag-aalay o pagsakripisyo sa templo at sa serbisyo sa sanktuaryo. Pangatlo, mga utos at pinagbabawal ng Panginoon patungkol sa sexual relationship. Okay, abangan po natin yan. At bago ang lahat, bigyan muna natin kay Brother Richard ang panimulang panalangin. Salamat, Sister Deb, at tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, ang inyong parsya, akaremot, after the death of Aaron's sons. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating at maitanim sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Nawa, Panginoon, ay mabigyan namin ng hustisya ang inyong salita na ito ay maihayag namin ng ayon sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay, so Shabbat Shalom muli, mga kapatid, mga kaibigan. Ano? So Akarimot, dito pag-uusapan natin ang maraming bagay. Ito ay pagkatapos namatay ang dalawang panganay na anak ni Aaron, si Nadab and Abihu, no? At kaya nagbigay ng babala ang Panginoon na yung mga unauthorized entry o pagpasok sa templo hindi pwede. Kaya hindi ito pwede yung come as you are, no? Okay. Mamamatay ka. Brad, Uh, banggitin muna natin kung bakit namatay yung dalawa. namatay kasi sila ay gumawa ng tinatawag ng Panginoon o tinatawag na strange fire. Ibig sabihin, ito'y paghahandog sa Panginoon na hindi niya inutos. Wala sa kanyang pag-uutos. Ito Gumagawa ay ng mga oh, uh, ng mga naglilingkod sa seremonyas Panginoon. No? na wala
sa Wala, utos ng nag-imbento sila ng sarili nilang gawa. nagdagdag Ah, sila or nagbawas. nagdagdag sila actually. Nagdagdag sila. Nagsindi sila ng strange fire. Ibig sabihin ito ay hindi ka tanggap-tanggap na Mm. pagpa sa Panginoon. Yan. Pagsalansang din sa utos niya, Yan, no? sa So, instruction niya. kaya maski kahit na ito ay sinasabi natin na paglilingkod sa Panginoon, pero pag hindi niya ito inutos, ito ay labag sa kanyang kautusan. Mm. Kaya hindi pwede, no? Hindi pwedeng imbento natin, no? So yan, ano? Ngayon, dahil diyan, nagbigay ng warning ang Panginoon sa mga hindi otorisadong pagpasok sa templo, yung nakainom or hindi naka-uniform or mali ang uniform. May uniform ang priest eh. Pag pumasok sila ng hindi sila karapat-dapat, may kasalanan sila or unclean sila, mamamatay sila. Papatayin sila ng Panginoon. Kaya hindi pwede yung sinasabi ng iba na come as you are. Hindi po. Come clean before the Lord. Ang ibig sabihin noon ay kung may kasalanan tayo at gusto natin lumapit sa Panginoon, magsisi tayo bago pa tayo lumapit sa Kanya. Ibig sabihin bago tayo magpakita, magsisi tayo, ayusin natin buhay natin, and then may ceremonial cleansing, maligo tayo. Hindi pwedeng mabaho. Hindi pwede yung yung ano no, marumi. Ayaw ng Panginoon. No? Ayaw ng Panginoon. No? Kasi sasabihin naman ng iba, yung puso ng Panginoon, sa puso ko siya nakatingin. Yun nga ang sinasabi ng Panginoon, ang puso natin ay ubod ng dumi. So, Mm. hindi, pag tiningnan niya ron, wala, Lalong hindi pwede. Oh. lalong hindi pwede. So, at kung anong nasa puso natin, yun ang ginagawa natin sa labas. No? Yun ang ano, hindi mo maitatago. Hindi mo maitatago kung ano yung nasa loob. Pwede kang maging malinis sa labas, pero marumi ang loob. Pero hindi pwedeng maging marumi ka sa labas na malinis ang loob mo. Mm. Hindi pwede yun. Kapag malinis ang loob mo, gagawin mong malinis din ang labas mo. Pero Mm. kung ano, yung iba nagmamalinis pero marumi ang loob. Malinis sa labas, Pero marumi sa loob. hindi rin pwede. Pero yung malinis sa loob, hindi pwede siyang marumi sa labas. Hindi pwede yun. So, Ah, dapat from inside and out. from inside and out. Mm. Yan, no? Kasi imposible yon. Hindi pwede mangyari yon. No? So, ganyan, no? Ngayon ito ay, itong parsya na to rin, no? Ay nagbibigay ng instructions patungkol sa Day of Atonement o Yom Kippur. Ito ay napakahalagang kapistahan ng Panginoon, no? The Na holiest, uh, holiest ba siya, Brad? ang tawag sa kanya sa ano sa English Bible, Sabbath of Rest. Pero Mm. parang tone down 'yun eh. Pero sa Hebrew, ang nakalagay doon, Sabbath of the Sabbaths. Sa, Ah, so ibig sabihin, kung may mga Sabbath, ito yung Sabbath ng mga Sabbath. Mas mm. holy pa sa regular Sabbath, no? Or any Sabbath. Kasi meron tayong yearly Sabbath at meron tayong 52 of 54. Ilan ba ang ano natin, Sabbath natin weekly, no? 54 yata. Tapos meron tayong 7 na yearly Sabbath. Yun yung first day ng Feast of Unleavened Bread, seventh day of the Feast of Unleavened Bread, yung Pentecost. Yung Pentecost ka pala sis, ano yan, magfo-fall ng 11, June 11, saka June 12. So, June 10 ng gabi hanggang June 11, tas June 12, no? So, pero again, yung iba yung 12 is sa diaspora 'yon. Ibig sabihin yung sa atin yung supposedly. Pero ang 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 ina-advise, well, ang sa Light of Messiah, ang sinusunod natin yung sa Israel, hindi yung sa diaspora, no? Although Mm. nasa diaspora tayo, pero ang diaspora kasi more on commandment ng mga sages, ng mga amain, no?
Ang ang actual na sinaselebrate ng Israel ay yung actual na araw na inutos ng Panginoon. So, yun ang Mm. masinusunod natin, no? So, para lang may idea. So, ngayon, yun ano, so Pentecost, tapos, first day ng Feast of Unleavened Bread, seventh day of Feast of Unleavened Bread, yung isang araw sa Pentecost, yung Feast of Trumpet, tapos yung Yom Kippur, first day ng Feast of Tabernacle, tsaka yung Shemini Atzeret, yung eighth day ng Tabernacle, kaya seven. Ngayon, sa dami ng Sabbath na yon, ang Yom Kippur, ang tawag sa niya, Sabbath of the Sabbath. So ito yung the holiest ng among the holy Lahat. Sabbaths. O kaya napaka-importante nito. Ngayon may instruction ng Panginoon regarding sa ceremony. Anong gagawin dito? So magka-cast down ng two goats, no? Yung isa i-offer sa Panginoon, yung isa i-offer sa kay Azazel, no? Kaya ang tawag nila dun sa ano, sa English translation, remember ang nag-translate nito si William Tyndale. Mm. Very limited, marunong alam niya ang Hebrew language pero hindi niya siya familiar sa Hebrew customs, no? So he Mm. tried his best. Wala namang sigurong malis, ano. So translate niya ito ng scapegoat. Mm. Pero hindi naman, kasi itong scapegoat na to, hindi naman talaga naka-escape eh. Ang akala ng iba, dahil pinakawalan siya, akala ng iba buhay. Actually, pinapatay din yon, papatayin din yon. Kaya lang, in a disgraceful manner. Ang gagawin nila, pinagpapasapasahan yan ng mga tao, dugtong-dugtong, ng mga assigned na Levites, hanggang makarating sa cliff. Pagdating sa cliff, itutulak. So mamamatay siya ng nahulog sa bangin. So patay din siya. Yung isa, inoffer sa Panginoon. So ceremonially killed siya na maganda, maayos. Kasi ang pagpatay po sa animal ng kosher way ay hindi nararamdaman ng animal yung sakit, no? Kasi ang instruction ng Panginoon ay gigilitan siya ng once lang sa yung pinaka ano niya, pinaka kung saan ang pinakamalaking vein, ikakat yun, once lang ang cut. Hindi pwedeng ah, masyadong malalim, hindi rin pwedeng mababaw. Sakto lang. Saka isang strike lang. Tapos, dahil may ceremony siya, meron siyang chanting, parang kinakantahan yung animal. Para siyang hinihele habang lumalabas yung kanyang dugo, lumalabo na yung mata niya hanggang mamatay siya. So, yun. Oh. Samantalang ang yung scapegoat o yung isang goat na inoffer kay Azazel, itinulak sa bangin. Pagbagsak nun talaga namang ano, so baka hindi pa patay ng totoo yun. Yung naghihingalo pa lang. Wala kang sound, Sister Deb. Wala kang sound. Yeah. Ibig sabihin, mas matagal siyang mamatay. O may ano siya, yung tawag dito, Tutulak. baka nag-aano pa, yung naghihingalo, naghihirap na hirap. So, kasi po, ito ay ceremony kung paano pinarusahan si Azazel. Si Azazel po ay man of sin, no? Hindi po siya, makikita lang po natin si Azazel sa Book of Enoch, no? Hindi Mm. siya, so sa dalawa lang mo makikita ang pangalang Azazel, sa Torah at sa Book of Enoch, no? For some reason naburang pangalan niya, wala siya sa mga history books, wala siya eh. Wala nga siya sa ibang mga books except sa Book of Enoch lang. So dito sinabi na siya yung man of sin, no? Siya yung nag-cause ng kasalanan sa mga tao. So ang akala kasi natin yung si Satan ngayon, as we know him, no? Hindi siya, low ranking lang yan. Yung higher ranking nandoon pa. Yung boss nila nandoon pa. Nasa baba pa. Nakakulong sa abyss. No? At siya yung lalabas later on sa chapter 13 ng Book of Revelation. No? So, every year, dito lang binabanggit yung pangalan niya. Tapos, itatapon sa ano, kaya ang ginagawa ng mga tao, ng high priest, iko-confess
ilalagay nila yung ano, yung hands nila itong goat for Azazel, tapos lahat ng kasalanan inanarrate sa kanya. Kasi siya may cause ng kasalanan ng lahat ng tao ng mundo, no. Tapos ang gagawin niyan, dadalhin siya, igaguide siya, pinagpapasapasahan siya ng mga Levites, papunta doon sa wilderness. Hindi po isang tao lang naghatid, may portion-portion. Tapos ihatid sa next station, hanggang yung pinakahuli. Ngayon, bago siya ihatid, merong thread na nakalagay sa kanya, na purple, no? Scarlet thread or something. Tapos meron ding scarlet na thread na nasa temple. Ayon sa mga ayon sa traditions and writings ng mga ancient sages, yung yung unang amain, ano. Sabi nila, tuwing Yom Kippur, pag ginaguide yung goat for Azazel, alam nilang mamatay na yon pag namatay yung goat for Azazel, kasi nagiging puti yung thread. Kaya yan yung sa passage, I think in the book of Isaiah, kung di ako nagkakamali, I can check later. Yung kasalanan natin, as a color crimson, it can be white as. Yun. Oh, yeah. So yun, dun po galing yon. Yung ano na yon. So alam na nila na napatawad na o namatay na actually namatay na yung ano na yon, yung vote for Azazel. At the same time din, alam na ng tao na pinatawad na ang mga tao ng Panginoon for that year, no? So, yan, year after year. Pero ito, Sister Deb, ano, babanggit ko lang. Isa sa mga writings, na ito ay nangyayari, pero nung second temple, Sister Deb, hindi na ito nawawala, hindi na pumuputi. Hindi na pumuputi ayon sa mga writings, ano? Hindi na pumuputi maski ginagawa nila 'yon. Hindi na Hmm. pumuputi. So hindi na papatawad yung kasalanan ng ano, kahit ginagawa Hindi nila mo exactly tatawad. the same way, hindi na siya pumuputi. So yan yung mga documentary na nagtataka sila bakit ano nangyari. Maraming miracles po ang templo, no? Isa sa mga miracles kung natatandaan natin yung shoe bread, no? Yung shoe bread, mainit yan, ilalagay nila yan for 1 week. Tapos pagpalit Hindi nila nasisira. after Shabbat, mainit pa rin. Wala namang oven doon. Yun, isa yun. Pangalawa, yung pag nagsisindi sila ng incense. Pagkatama ang ginagawa nila at wala silang kasalanan, straight na straight ang incense, parang tuwid na tuwid papunta Hindi sa. gumagalaw. Ay, hindi gumagalaw. Straight na straight yan. Pero pag may kasalanan sila or displeased ng Panginoon, Malikot. crooked yan. Yan. Malikot ang ano, ang But, tapos yung third na miracle nga, yun nga yung crimson thread na nagiging white. Na ito'y hindi na nangyari ito nung second temple time, no? So, kahit yung ano, yung sa robe ng mga priest, yeah, yung umiilaw yung ano nila. yung ano, meron pa yung tinatawag na yung dalawang stone, uh, nakalimutan ang pangalan, yung kinukuha ng high priest, yung dalawang stone na uh, at titingnan niya kung anong will ng Panginoon, you know. Oo, Ah, so yun, nawala na rin yun sa second temple, hindi na rin. Actually, wala. well, let me take it back. Wala na talaga yun sa second temple kasi na tinago yon together with yung Ark, of Ark of the Covenant. Covenant. Nawala na pala talaga yon, kaya hindi na nila nagagamit. So yung Urim and Tumim. Urim and Tumim. Urim and Tumim. Okay. So tapos dito, no, pinagbawal din sa parsya na to yung pagdala ng mga animal offerings na sa ibang lugar. Hindi pwede, kundi dapat sa templo lang. Kaya hindi pwede yung magsasacrifice ka na walang templo, hindi pwede yon, ano. May mga ibang mga Messianic sister doon, nagtatry sila mag-sacrifice yung lalo Oo, Passover. ginawa na rin nila yun. May nakita, may na ano din ako niyan Hindi sa pwede po yun. Bawal yun. social Sa media. parsya na to, bawal.
Ang kiniklaim Hindi nila, naman kailangan gawin yun kasi walang templo correct. Tsaka ang rason nila, ginawa ito bago nagawa ang templo, so gagawin din nila, pero mali po yun. Kasi ang sabi dito sa parsya na to, pwede ka lang gumawa ng gano'n, ng korbanot, na which is templo. sacrifice sa templo lang, sa chosen place ng Panginoon. Place, the chosen place. Tapos dito rin binanggit yung bawal kumain ng dugo, no? So bawal bawal na lang. Saka mga incest dito sis ang dinefine ng incest, no? Ito lang ang holy book, ang holy book na sa buong mundo na nagdi-define ng incest. Yung kung sinong hindi pwede Mm. makipagtalik, no? Kahit anong religious books, Walang wala akong definition. dito lang Wala. nababasa yung kung ano yung mga ayaw ng Panginoon na ginagawa ng tao. Walang ano, Doon sa, walang nagdi-define. Oh, yeah. ang Bible lang ang nag-define yan, ang Torah lang. So yan ano. Ngayon, kaya alam natin na hindi pwedeng magtalik ang anak sa ama o ama sa anak o ama sa ina, anak sa ina or magkapatid or Tiyahin. o tiyahin o maglolo O o meron pa yung babae sa babae, mother-in-law lalaki sa lalaki, hindi yun ang o mga bawal ano. tiyahin si Or dalawang kapatid na babae, tapos isa lang ang lalaki, kapatid. bawal yun. Marami, dinefine lahat yun eh. Bawal yung daughter-in-law na makasiping ang kanyang father-in-law, bawal yun, bawal na Mm. bawal. So, at may mga kaparusahan po yan. Ano? Kahit pala yung ano yung halimbawa anak nung mag-asawa, may anak yung may dating anak yung babae, may dating anak yung lalaki. Yung anak nila hindi pwede rin Hindi na rin pwede. kasi considered sibling na sila. Correct. Tapos kung nauna naman mag-asawa yung anak, hindi rin pwede yung magulang. Oo, kasi ano na sila, Ano na sila? may family Related tie-up na, na. family na. So, kaya ganun yun. Ano? Yan yung mga dinefine talaga. Hindi pwede. Actually, pwede natin anyayahan natin ating mga listeners na basahin po natin yan sa Leviticus, maybe nasa mga around chapter 18. Yes. Nakadefine po lahat yan dyan. Mas maganda po na alamin natin para kahit sa present na ano natin, environment, tingnan po natin kung ano na yung nakikita natin sa ating palibot at mapapansin natin na ang daming sumasalansang sa mga utos ng Panginoon pagdating sa ganitong relationship. Oo, yung mga bawal na bawal. Oo, kumbaga lalo kukulain tayo ng oras kung isa-isahin mo yun dito, Brad. Yeah. So anyway, dito no, sinabi ng Panginoon na hindi pwede itong mga ganyang mga bagay ano. Tapos binanggit dito rin ang mga ano yung mga duties, mga dapat gawin ng isang high priest, anong Mm. kanyang performance during Yom Kippur ano. At actually dito Sister Deb, no, ito ay isang kontrobersya na naman to no. Mula noong pinagbawal ng Panginoon na mabanggit ang kanyang pangalan nung sila ay bumalik Mm. galing sa Babylonia, no. So Mm. sila Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, si Joshua the high priest, lahat ng mga prophets during that time ano. So they decided based na rin sa utos ng Panginoon na kasi sabi ng Panginoon na aalisin niya yung pangalan niya sa lips ng mga Jews, no. Mm. Ngayon, kaya hindi nila binabanggit mula nung bumalik sila, hindi na nila binabanggit ang holy name ng Panginoon. Dahil na ano yan na overuse, na Mm. overuse. Yes. Ginagamit sa sumpa, ginagamit sa contracts, ginagamit Na, na so, lang eh. Oo, nasasalansang yung utos niya, yung pangalawang utos, pangatlo. Thou shalt not pangatlong bring utos. Thou shalt not bring the name of the Lord in vain, for I will not Okay. take him guilty of those who bring the name of the Lord in vain. So, ngayon, pero tuwing Yom Kippur, binabanggit yan ng high priest ang pangalan ng pag may magbi-blessing siya, no? Once during Once the feast every of during the day of uh, Yom Kippur. Yom Yom Kippur. Kippur. So, sa Yom Kippur lang binabanggit. At ang high priest lang ang Oh, nagbabanggit. kasi by that time, sa Feast of Atonement, diba nagfa-fasting,
nagre-repent. So, ibig sabihin, Oo. pag totally repented yung tao, that's the moment na pwede silang bumanggit ng pangalan Oh, ng pero yung high Panginoon. priest lang. High Yung priest, high priest lang. Yeah. high priest lang. Tapos, kaya maski isusulat, hindi nila pwedeng isulat ang pangalan ng Panginoon kasi ang problema nun, pag kayo na kunwari sinulat mo ang pangalan ng Panginoon, tapos nasira na yun, kailangan mo nang i-dispose. Kailangan Mm. ilibing mo yung document na yun na parang tao, parang patay na tao. Kaya So, yung mga hindi susunugin. hindi pwedeng sunugin. Ilalagay. Kaya ang ginagawa nila, katulad ng Qumran, ano? Nilalagay nila sa banga, nilagay nila sa cave. Kaya Mm. maraming nakita ng mga So, nandun yung documents pangalan niya. kasi doon yung pangalan, ano? Pero yung Book of Esther, siya lang yung libro na wala sa Dead Sea. Kasi pwede nilang i-destroy kasi wala naman ang pangalan ng Panginoon doon. Hindi nabanggit. At Ibinanggit. saka, Kaya hindi nila preserve. sorry na siya. O hindi na nila preserve. Oo. So, yun yun. Ano. Ngayon, kaya ang ginagawa ng mga Hudyo ngayon, very interesting kasi pag sinusulat nila ang pangalan ng Panginoon, halimbawa, babanggitin yung pangalan ng Panginoon pero ayaw nilang isusulat yung pangalan ng Panginoon. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng yod, yod. O Yod, kaya yod. i-spell out nila. Or yeah, pero more on yod, yod. Yung ibang Dalawang yod. pangalan. So what is interesting is this. Ang most holy name ay nag-i-start sa yod. Yun. Ang pangalan ni Yeshua ay nag-i-start sa yod. So Mm. technically, kahit Pareho. hindi nila Yun. kahit hindi nila nire-recognize si Yeshua, actually sinasama nila eh. Oo. Mm. Pero ito ang mas interesting, Sister Deb. Di ba pag nagko-quote tayo, nagko-quote, quote and quote, di ba? Oo. Dalawang yod yun eh. May beginning at may end. Oo. So maski sa English ano eh, ando dun yung yod eh, which is the Lord actually. Yun ang ano. So the Lord is the beginning, the Lord is the end. Pag nagko-quote ng ano. So, Ah, may ano lang ako, na obserbasyon ko lang na may mga grupo na although alam na nila yung Hebrew name ng ating Panginoon, yet masyado nilang ine-emphasize as masyado nilang sobrang nasosobrahan sa banggit. yes. Kaya, That's bringing the name of the Lord in vain. yes, Unfortunately. so, Oh, kaya kasi nga ang tanong ko nga diyan, overused. Minsan, parang overused. kasi ang sinasabi nila, kapag daw hindi mo binanggit ang pangalan ng Panginoon, kasi if you call on the name of the Lord, you will be saved. Yun ang sabi doon, ano? Yes, so, So kailangan mong banggitin yung pangalan ng Panginoon para maligtas ka. Ngayon, ang isa lang ang tanong ko, pwede ka bang maligtas ni Yeshua o hindi? Pwede daw. Eh bakit? Di banggitin mo na lang ang pangalan ni Yeshua. Kasi kung hindi, di ba? Yun, oo. Ang inaal natin dito, Brad, yung pangalan ng Ama. ayun nga eh. Kaya Ang Kaya tanong, napansin natin, kahit si Yeshua, hindi niya binabanggit yung pangalan ng Ama, kasi kundi kung tinatawag niyang Father or Ama, aba, Aba. aba. Yes. Kung ito Which ay, is much safer than mentioning yung talagang Hebrew name niya. kasi ganito yan, Sister Deb eh. Ganito yan eh. Tama ka. During the time ni Yeshua, hindi na binabanggit ang pangalan ng yung most holy name ng Ama. No? Most, Hindi binabanggit. So most high. kung issue ito, dapat itong unang binabanatan ni Yeshua that time. Di ba? Automatic yan eh. Automatic yan. Dapat Hmm. punong-puno ng pangalan ng Ama ang New Testament. Di ba? Sa Pero sa bakit Lord's kasi natin Prayer wala na lang din eh. nabanggit na pangalan? Sa Lord's Prayer na lang dapat binanggit ang pangalan ng Ama ron, di ba? Oh, bakit Our Father who art in heaven? Tol, puro Abi, lang sila tumatawag sa Messiah, sa yan. kay Yeshua. Doon sa tinuruan sila paano manalangin, dapat Hmm. binanggit doon ang pangalan ng Ama. Hindi Hindi. po kayo Sabi dumalangin. niya, Abinu Sheba Shamayim. Abinu Hmm. ang tawag niya. Hindi niya tinawag ng Ng first name. pangalan, sa Oh. pangalan. So, kasi nagpapaturo mga tao, turuan mo naman kaming manalangin. Sabi niya ito, ganito dapat kayo manalangin.
Abino Sheba Shamayim, Yid Kadash Shemka, Tavu Malkuteka, Yeseratson Ka, Baat Mm. Shem Shamayim. So, Abino, ang ano tawag, hindi tinawag na sa kanyang most holy. Pang, Uh, holy. Tapos, maski nung nasa krus ang Panginoon, ang sabi niya, Ilay, Ilay, lama sabachthani. Hindi niya tinawag ng Hebrew name ng ama. Mm. Ang tawag niya my God, Eli, Eli, lama Mm. sabachthani. Which is Aramaic. Bakit Aramaic? Kasi mga nakakarinig doon, Aramaic din eh. So, paano maintindihan, di ba? Kung nagbanggit siya ng Hebrew, hindi nila naintindihan. So, anyways, Maintindihan ng iba, ng oh, karamihan. oh, mahilig kasi silang i-deviate ang issue. So, anyways, at yan ang problema ng Nagiging issue politics tuloy natin. yung tungkol sa pangalan, Yan which ang lalo problema ng tuloy kumbaga, pumapangit yung doon nag-aaway-away, testimonials natin. is Oo. na ituro kung paano ang commandments. Ituro yung pagsunod. Nung tinanong si Yeshua, how can I inherit how can I Sa inherit kingdom. the kingdom of heaven? Ang sabi ba ng Panginoong Yeshua, call on the name of the Most High and you Mm. will be saved. Hindi eh. Ang sabi niya, keep the commandments. Mhm. So, yun eh. Mahilig kasi, anyway, Okay na. yun ang ano ron eh. Yun ang point doon. Pero dito sa Yom Kippur, binabanggit ng high priest. At yan eh, recognize siya ng Once a Jews year. na once a year. Yom Alam Kippur. nila pero hindi nila babanggitin. At maraming nagbabanggit ng pangalan na mali. So, pero isa lang ang tanong ko diyan, Sister Deb. Sabi ni Peter sa Acts 4:10 or 4:12 yata. Mm. There is only one name under heaven that we can be saved. At yun ang name ni Yeshua. So So, issue. kay Kaya dumating pangalan yung ni anak Yeshua, para yung pangalan niya ang babanggitin natin. yun. Oo. So, yun ang ano ron, ano? Kaya nga sabi ng Panginoon Yeshua, the Father judges no one and He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son as they honor the Mm. Father. O yan, ha? So, So anyways, when you honor the son, na-honor yung father correct. Oh, oh, dahil kalugod-lugod na nalulugod siya sa kanyang anak. yan. Oh. So, yan. It's the same with sa mga families, no, kapag ang ama ay nalulugod sa anak, ang Oo, so, anak ay nagbibigay ng honor sa father, ang yan. father ay nalulugod sa Yan. anak. So nagiging gracious siya sa kanyang anak. Yan. Oh. Okay. Oh. So, yun, ano? Ngayon, dito rin makikita natin sa portion na to yung mga instruction regarding sa pagfa-fasting, no? Mm. Ang Yom Kippur lang ang merong commandment ng Panginoon na mag-fast. Yung commandment ng Panginoon, no? Pero commandment ng Biblia, kung isasama na natin ang Book of Esther, kasama yung fasting sa Purim, no? Um, may mga certain practices din. Pero sa Yom Kippur lang ang merong talagang fasting, no? Yun ang instruction. Tapos yung wag daw tayong kakain ng blood, no? So nabanggit na natin 'yan, yung mga sexual practices ng mga tao. Kasi alam mo, Sister Deb, ay ito, may nakita ako na article sa actually documentary sa Netflix, ano, regarding sa yung mga king ng England during the time na ang Mm. nag-aasawahan sila magkakapatid. Kapatid. Oo, para hindi lumabas Para yung hindi ano nila, lumabas yung ano yung nila, lahi nila. tsaka para hindi daw maiba. Ang problema, nagkakaroon ng defect. Kaya merong isang king ng England na Puro talaga mga abnormal, parang freak, very abnormal siya. Ah, abnormal. yung ang kanyang itsura ibang-iba, hindi siya makalakad, mga ganun. Ang laki-laki ng ulo. Maraming abnormality dahil sa haba ng maraming sila mismo nag-aasawahan. So, Oo. yan po ang problema. Tagal ng Oo. ng linyada ng ano Oo. yun, yung, ah,
Yung kanina nabanggit mo, Brad, na Nagtutulungan. Yan, pumapatol sa sariling pamilya. yan, oo. Incest, Ngayon, nung sa araw, tagal ng incest oh, sa linyada ng pamilya. yan, oh. Nung araw, sila katulad katulad ni Cain, di ba? Nag-asawa siya ng kapatid niya. So, tapos yung mga noon, may mga ganon-ganon, um, yun ang tawag dito. Inalaw lang kasi wala namang iba pa eh. Oo. Pero si Saka Seth, pure. Pure pa sila. oh, saka si Seth Pure naman, blood. si Seth at napangasawa niya, hindi naman niya kapatid. So more on si Cain ng kasi pinatay naman si Abel. So So, walang si asawa Cain si ang Abel, nag-create ng namatay. ibang lahi. Si Cain lang yung nag-asawa ng kapatid niya. Kasi wala namang ibang maasawa. So, Hmm. pero later on, yung mga apo-apo, mga anak-anak, pamangkin ganon, si Seth, na kapatid ni Cain, yung Okay. kapalit ni Abel, nakapangasawa siya nang hindi niya kapatid. So, Kasi technical, ano na, allowed yung second cousin, first cousin hindi, di ba? first cousin Parang, hindi allowed. ang second hanggang second cousin, okay na. Well, ganito. Ganito yan eh. Ganito, no? Sa law ng land, hindi pwedeng magpakasal ang first cousin. Hindi. Pero sa Torah, I have to be direct. Ah, Hindi siya kinokondemn. Hindi siya hindi kinokondemn. na. Ibig sabihin, hindi siya illegal. Kaya lang, hindi ka pwede ikasal. Pero meron kasi provision sa Torah, sa Bible, na dapat i-honor mo ang authorities. So, Tama. kung alin ang mas istrikto, halimbawa, may Bawal sa law. batas, sundin. Oo, ganito, no? Kung pwede sa batas ng authority, pero hindi pwede sa batas ng Panginoon, hindi pwede. Pwede. Pero kung wari, pwede sa batas ng Panginoon or hindi siya, silent siya with So, hindi regards to siya that. kinokondem. Oh, hindi siya kinokondem. Pero bawal sa batas ng tao, hindi mo rin pwedeng gawin. Oo, kasi, anong Oh, tawag doon? uli- May oh, tawag din. basta kung alin ang mas istrikto, no? Kaya again ulitin ko, no? Kung wari inaalaw ng batas ng tao. Pwede, sabi ng batas ng tao, pwede 'yan. Katulad ng pwedeng mag-asawa ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Oo, Inaalaw kinakasal ng na. law. Pero ng Bible, sabi ng Bible, hindi Hindi. pwede. So hindi mo pwedeng gawin. Okay. Ngayon, kunwari naman sabi ng Bible, wala siyang pinagbabawal na ang magpinsan first cousin ay pwede mag-asawa. Sabi ng Bible, tahimik siya. So pwede. Pero sabi ng batas ng tao, hindi pwede. Susundin mo yung mas istrikto. Pero yung first cousin hindi pwede nabanggit sa Torah. Hindi, wala Di ba, sis. diba? Ay, di ba? Oo. Kala ko Ah, na parang pero nabasa ko yun. bawal naman sa batas ng tao. Sa So, tao, sa batas ng kaya tao. isusundin mo rin 'yon. Mm. Okay. For example, another example, Sister Deb. I Ah, think ang inaano doon, pinaka main issue doon ay yung pag nagbi-mix yung related bloods, nagkakaroon ng deformity. So, kakaroon ng isa yun sa problema. mga scientific findings na hindi talaga magandang magano yung Ah, close relative. Actually, maski hindi naman magka-relative kung hindi talaga jibe ang kanilang dugo. Kahit yung blood, oh. Oo, hindi talaga. May ano, Ay, ang iba pala, nagpapacheck muna ng blood papacheck muna mag-asawa. bago mag-asawa. Mm. Ngayon, halimbawa ito, Sister Deb, ang sa Bible, clean animal ang kalabaw. Pero sa Mm. batas ng Pilipinas, hindi mo pwedeng kainin ng kalabaw, Bawal right? ka tayo. Hindi, Bawal. So, pwede na, hindi mo, pwede na, pwede. pwede Pwede. na? Oh, well, do, panahon ni Erap kasi, yung Carabao law, hindi mo pwedeng gawin. Oo. Hindi mo pwedeng katayin ng kalabaw. Pwede kasi okay naman siya eh. Mas okay siya sa baboy. Hindi. Ibig sabihin, allowed siya sa Bible kasi clean animal siya. Pero Oo. during the time na may law na Carabao, Binawal ng ano, binawal, batas. hindi mo pwedeng gawin. Pero ngayon pwede na pala. Pwede na kasi meron ng Carabao Center na nagpo-produce ng maraming ng ano, ng lahi ng Carabao. So Okay. dumadami. Kailangan na ng additional meat para sa consumption. Okay, okay. So, Oo. interesting. Hindi pa ako nakatikim ng Kasi kahit karne ng yung milk kalabaw. ng Carabao, inaano pinaprocess na ngayon.
Masarap sa yung milk Nueva na Ecija. Carabao, Sister Deb. Yung ano yan eh. Mm. Yung parang ano, yung candy. May Oo, candy ganyan eh. Oo, masarap yan. Oh. Carabao. Tapos ano, nakatikim din ako ng Parang chicharon ng pastillas. Parang Kalabaw, pastillas. chicharon. Ang Chicharon ng sarap. kalabaw. Oh, yeah. Oo. Oo. Pwede na kumain ng chicharon. Pero kalabaw. Oo. Saka Kalabaw. ano, yung chicharon ng manok. Yung balat ng manok. Kaya lang malakas Oo. sa high blood yun. Kasi Dahil ano, wala, I think yung sa chicharon ng manok, wala na yung oil kasi naano na siya. uh, Nag-melt down na. So, yun na lang natira, konti yung lang balat. siguro. Eat it Konti with na lang. ano, yung control lang, control. So, konti lang. Konti-konti. Yan. So, dito, no, sa Leviticus 16:1 to 28, pinag-usapan dito na dapat yung mga priest, ano, dapat maging careful sila. So, lalo pag nag-o-offer sila sa Panginoon. Kasi anything na unauthorized, hindi pwedeng gawin, no? Um, at merong mga special clothing ang mga high priest, yung high priest, ang mga priest during Yom Kippur. Kaya Mm. naka-white yan sila, Sister Deb eh. Naka-white, white, Nakagamit white. ng Kaya white. maski ang mga ano, pagka during Yom Kippur, naka-white din ang mga Jew, no? Naka-white sila. At tayo, Messianic, naka-white tayo pag nagse-celebrate So, ibig sabihin sa kanila nag-umpisa yung pagsusuot ng white. sa mga priest, sa mga priest. Inutos ng Panginoon yan eh. Sa mga ano, nag-observe ng Feast of Atonement, naka-white sila. Ayan, naka-white. Kasi Naka-white dapat may tayo. mga party, may mga social gatherings na nag usually yung mga mayayaman pag nag-ano sila puro naka-white. Yan, Pag So, ano, parang dapat naka-white dress tayo sa code. Yom Kippur. Yan, ano. Maraming culture o mga utos ng Panginoon na na-adapt ng mundo na hindi nila alam galing sa Torah. Yan, actually, ano yun eh. Mga inintroduce din yan ng mga Jew, mga Jew. Eh, Mga, lalo na yung kalinisan. oh, Naliligo nagsa-shower bago matulog. yung mga ganon. Tsaka, Saan yung nila ano, galing yun? huhugas kamay. Eh, hugas Kamay. kamay. Yung nakaupo pag orderly sa Oo, table, tapos nakaupo. May mga wag ka plato. matutulog na madumi ang paa mo. Ganon, So, yung spring Okay. cleaning. Yan, ano. Yung mga ganon, ano. So lahat 'yan galing sa galing Sa sa mga utos ng Panginoon. Mga uh, observation. uh, Yung mga utos ng Panginoon na inobserve nila, na naging culture ng mga Jews, na 'yan, hindi nila akala nila ay kultura lang ng mga Hudyo o ng Israel, pero lahat yun ay naka-embed, rooted sa utos ng Panginoon. correct. That's correct. Sa Leviticus 16:29 to 34 nakalagay dito na ang kautusan patungkol sa Yom Kippur ay magpakailan paman. So hindi ito nawawala, Sister Deb. Ganon din yung Sabat. Oo, lahat 'yan magpakailan. Saka ito, Sister Deb, Mm. tuwing Yom Kippur, si Yeshua nagpe-perform din sa temple sa langit. Mm. Ginagawa rin niya kasi may templo rin doon eh. Ginagawa niya. May your will be done on earth as it is As in it is heaven. in heaven. So may high priest din doon. Kaya makikita natin sa Book of Revelation, merong nagpe-perform ng priestly act. Mm. Ngayon, ang pag nung translate sa English, ang Revelation, makikita natin, and another angel went to the altar, did this, did that, another angel, ganun. Pero pag tiningnan mo sa Greek, ang nakalagay doon is Alos Agelos. Mm. Hindi siya other angel, kundi ang tawag sa kanya dapat is a different angel. Hindi Mm. siya hindi siya ordinary angel. Sabihin, kakaibang anghel. Kakaiba siya. Yung iba pare-pareho, tapos siya iba. Walang pangalan. Kasi siya si Correct. Yeshua. Ano siya, siyang high priest natin. Na binanggit ito sa Book of Hebrews. Sinabi siya na siya yung nagpe-perform, siya yung high priest natin doon na gumagawa. Mm. Kaya nung ganun na lang ang galit ng Panginoon sa mga bumabastos sa templo sa Mm. during that Sa time. Jerusalem. Kasi Mm. sabi niya templo ito, bahay panalangan ito ng aking ama, ginagawa niyong tindahan ng mga magdanakaw. Galit na galit siya. Ang pwede lang gumawa yan, high priest
or yung Mm. Bisaya, di ba? So, kasi siya yung boss, siya yung pinaka-boss dun eh. Ibig Eh, sabihin, may nagalit. high priest, nung time na yun, may high priest din sa templo. Meron high priest, di ba si yung nag-condemn sa kanya. Yun Oh, yung kaya lang hinayaan nila yung yung mga ay, nagtitinda sa palibot negosyo nila yun eh. Negosyo nila yun eh. kasama sa Challenge sila, sino ka ba? Ba't anong sinyalis na ginagawa mo ito? Eh, may approval kami sa high priest. Parang ganun ang dating eh. Sabi niya, sirain niyo ito. Sabi niya, itong templo na to eh, bubuin ko to sa 3 araw. Pero ang binabanggit niya doon, no, hindi lang yung kanyang resurrection ng body niya, kundi talagang itatayo niya ang templo on the third day. Yeah. Ang one day to the Lord is 1,000 years to us. Second Peter 3:8, no? So, kaya yan, no? Anyways, dito makikita natin na ano yung mga expectations, ano yung mga pagkasunod-sunod ng pag sa Yom Kippur. Sa Yom Kippur lang, Sister Deb, ang walang yung kakain ka ng animal o kakain ka ng maski yung offering ng goat na yung goat for the Lord, hindi nila kinakain yan kasi nga walang kakain ng Yom Kippur eh, no? So yan So sa Leviticus 17:1-16, dito binanggit yung wag na kakain ng dugo, no? Ito naging problema ito ng marami, no? Kasi maraming kumakain ng dugo. Kasi sabi dito sa Leviticus 17:11, no? Ang buhay daw ng bawat nilalang, tao o hayop ay nasa dugo. Na ito ay ibinigay ko sa inyo, sabi niya, para sa altar, para ito ang magsalba sa inyo, sa inyong mga kaluluwa, sabi niya. Dahil nasa dugo daw ang pagsalba ng ating mga kaluluwa. So Leviticus 11:17. In English, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is a blood that maketh atonement for the soul. Kaya dito sa Hebrews, sinabi niya, without the shedding of blood, there is no remission for sin, no? mm. Yun ang ron, no? So yan. Tapos kaya hindi mo pwedeng kainin, no? Kaya in-emphasize niya yan, na hindi pwedeng ulit-ulit niyang binabanggit. Inulit na naman to sa verse 14. Wag kang kakain daw ng animal na pinatay ng ibang animal kasi yung dugo ando doon sa katawan. Kaya Sister Deb, ang balot ay Mm. hindi kosher. Kahit kosher animal siya, May dugo yun sa loob. may dugo yung yung balot eh. Mm. O yung penoy pwede siguro dahil Baka hindi yung pa penoy, siya oh. hindi pa siya hindi pa siya Wala pang dugo, wala pang dugo. dapat dugo eh. Pero yung balot, may dugo na siya eh. May dugo na so hindi na pwede yun pero clean animal ang duck. Kaya lang hindi mo lang pwedeng kainin yung dugo. Eh paano mo alisin yung dugo sa balot? Yan ang tanong diyan eh. Ano Hindi na kayo? hindi mo maalis Ngayon, Wag mo nang gawing balot, penoy na lang. oh, o kundi i-hatch mo na lang siya hanggang Anyways, kasi ang problema rito, sinasabi nila, pwede na dahil New Testament niya, ganon. Eh sa New Testament mismo, binabanggit eh. Tinanong ko ito, Sister Deb, nung maski hindi pa ako Messianic, bata pa ako. Tinanong ko ito sa isang pastor. Mawalang galang na po, kung may nakikinig sa ating pastor, Sabi ko, Pastor, di ba bawal ang kumain ng dugo? Sabi nung tinanungan ko, hindi pwede na kasi New Testament na tayo. Eh sabi ko sa sa Acts chapter 15 verse 24-29 nakalagay doon sa Council of Jerusalem na hindi pwede. So, wag daw tayo kakain ng meat offered to idols. So, yung mga halal, hindi pwede yan. Yung mga inoffer sa mga Chinese Buddha or Confucianism o mga whatever, yung mga ino-offer sa altar, di pwede yan. Or yung mga inoffer sa patay, yung mga sa sementeryo, Sister Deb, ino-offer sa patay yun eh. Tapos kinain mo, di hindi pwede yon, no? So yun yung una.
Leviticus 17:7. Pangalawa, wag daw kakain ng dugo. Tapos, wag kakain ng strangled. Tsaka bawal makipagtalik ng yung fornication. Ano? So, lahat ito, andi dito, Sister Debs, ano yung apat na four essentials na nabanggit sa Acts chapter 15, verse Mm. 24 to 29, lahat nasa parsya na ito, Sister Deb. Yung abstain from meat offered to idols, Leviticus 17:7. Nasa Mm. parsya ngayon. Yung huwag kakain ng blood, nasa Leviticus 17:10 to 14. Ganun din yung strangled, tsaka yung fornication, no? Leviticus Mm. 18 and 20. So, wag daw tayong makipag-fornicate, no? So, sabi niya, tapos sabi ko, sinabi rin ito sa New Testament. Sabi naman niya, basta pinanalangin mo, okay na yan. Sabi ko, wala namang sinasabi ng gano'n. Sabi nga, huwag kakain. Alam mo kung ano sabi sa akin si Dreb? Di wag ka Mm. kumain kung ayaw mo, pero kami kakain. Ayos. Yan ang problema, no? Kasi feeling ligtas na nga. So kahit anong gawin, wala na. Kasi ang turo ay kahit anong gawin mo, hindi ka na hindi ka Mm. na ma-unsave o hindi ka na makukondemn to die. Kasi nag-pray to receive ka na nga. So whatever you do, it doesn't matter anymore. Pero mali po yun. Sinabi na ng Panginoon yan, mali yan. Nasa Ezekiel 18, Ezekiel 33, at technically the whole Bible. Sa Revelation na lang sabi ng Panginoon, alisin kita sa Book of Life pag hindi ka sumusunod. Di ba? Pwede kang burahin. So, yung mga nagtuturo na kahit anong gawin mo, hindi ka na ma-unsave, mali po yun, no? So, dito din, ano, eh, pinagsasabihan ng Panginoon ang Israel, ang mga tao niya regarding sa mga unlawful behavior. Tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Book of Leviticus ay verbatim na salita ng Panginoon. Ibig sabihin, word by word na ang Panginoon na nagsalita. Magkaiba kasi yung inspired lang ang tao na nagsalita. Inanong spirit, in-inspire Mm. ng Holy Spirit ang isang tao, nagsalita siya, gagamitin niya yung salita niya based doon sa inutos sa kanya. Ito Mm. po ay direct words of God mismo. Hindi po ito nalalayo, mga kapatid, mga kaibigan, sa salita ni Yeshua mismo, na minsan may mga Bible na kulay red, di ba? Nire-read nila Mm. ang salita ng Panginoon. Kumpara sa mga salita ni Apostol Pablo, for example. Iba yon, ano? Pag sinabi nila, hindi pwede mag-conflict ang Bible. Tama. Pero, bakit nagko-conflict? Kasi ini-interpret nila ng iba ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dapat, Oh. doon sa salita ng Panginoong Yeshua, Dapat babalik at babalik pa rin sa Torah. dapat babalik pa rin sa Torah. So, pag minimisinterpret nila based sa kanilang understanding. Kahit ito ay kumontra sa salita ng Panginoong Yeshua o ng Torah, okay lang kasi si Apostol Pablo yan Oo. Meron siyang ano ng Holy Spirit. Yun ang problema, no? So, ito po ang words ng nasa Leviticus, about 90% or more ay verbatim. Ibig sabihin direktang sinalita ng Panginoon, no? Ito yan. Kaya dapat makinig tayo, no? Sinasabi niya na wag daw natin gagawin ang mga gawain ng mga Canaanite o ang kanilang mga kautusan. So, ang ang Canaanite po ay napaka masasamang tao, no? Ano po? So, ito po ay mga talagang mga walang, I would say talagang iba, mga kriminal, mga rapist, mga talagang lahat na lang ng kasalanan ando doon na sa Kanaan Oo, so wag daw gagawin 'yon. So parang ito yung maraming gawain sa mundo, no? Sister Deb. So Yeah. makikita natin parang ang mundo ay parang Kanaan na ang daming kasamaan. Wag daw natin gagawin yung ginagawa nila. Yan ang sabi ng Mm. Panginoon.
And sabi ng Panginoon sa verse 4, gagawin daw natin lahat ng mga judgment ng Panginoon at gagawin natin yung mga ordinances niya, yung mga pinag-uutos niyang batas. No? Mm. Um, Tapos, sa verse 5, no, ng Leviticus 18, sabi dito, yung mga statutes niya, yung mga kanyang mga batas na binigay niya. Ang statutes po, ito yung mga holy days, yung mga yung Ten Commandments for example. Ano yan statutes niya yan no? Pero may mga ordinances din siya. Ito yung mga practices. Ito Mm. gagawin mo pag andito ka, ito gagawin mo pag Yom Kippur, ito mga ordinances 'yan, no? Ah, Parang guidelines. Guidelines. So, tapos ang judgment, yan yung katulad ng nagtanong ang mga tao. Sabi niya, paano kami na naging unclean during the Passover? Mm. Hindi Mm. ba kami Hindi sila pwede? Kasi gusto makapag-Passover. namin mag-Passover din. Sabi ng Panginoon, okay ang gusto nyo dahil gusto nyo, pero hindi pwede kayo mag-Passover pagka nakahawa kayo ng patay or No. kayo ay marumi. Sabi ng Panginoon, ang judgment niya, sabi niya, 1 month after, pwede kayong mag-observe. Yan ang mga example ng judgment, no? So may mga certain cases na dinadala sa Panginoon at nagdi-decide ang Panginoon. O ganitong gawin nyo pagka ganon. So may ano siya, may ruling siya, no? Um Yan ang mga ano. Again, yung statutes naman uniform yan sa lahat. You know. Certain ordinances, yung mga ordinances minsan sa specific group of people like priests, Levites, mga ganon ano, or Israel, may mga certain ano siya. Yung judgment is based on lahat ng human beings. So may ganon no. Mm. Katulad diyan, may judgment ng Panginoon, sabi niya, huwag kang kukuha ng asawa ng magkapatid. Asawahin mong magkapatid. Oo. Kasi bakit niya ginudge yun? Nakita na niya kay ano yun kay Leah and Rebecca, Okay. kay Leah Then, sa si Rachel Rachel, na hindi maganda. Nag-aaway yung dating close na close, tapos nag-aaway, nagko-contest. dating close na magkapatid, nag-away. Kambal yun, Sister Deb. Si Rachel sa si Leah, kambal sila. So, sabi ng Panginoon, hindi na pwede ang ganyan. So, hindi na pwede. So, Actually, hindi naman sinadya yun ni Job. o nga, hindi sinadya ni Jacob, kaya lang, hindi Biktima siya maganda. nung Hindi biyenan niya. maganda. Sabi ng Panginoon, hindi maganda ito. So, ginudge niya na wag nang gagawin. No? So, Pag na maulit. wag na maulit. No? So, ganun. Ano? Ngayon, yun nga, dito, yung mga wag daw i-approach yung o i-uncover ang nakedness. Wag mong hubaran ng magulang mo. Ang tatay mo, nanay mo. No? O yung asawa ng tatay mo, ibig sabihin stepmother mo. Hindi pwede. Yung kapatid mo, kahit half sister, hindi pwede. Yung apo mo, hindi pwede, no? Yung auntie mo, kapatid ng tatay mo, hindi Lahat, pwede. lahat ng Yung auntie related mo, sa family, family yung, relations. yung auntie mo na kapatid ng nanay mo, yung direkta, no? Mm. Yung kapatid ng yung uncle mo na kapatid ng tatay mo o yung asawa niya na auntie mo. Hindi rin Mm. pwede ang daughter-in-law, hindi pwede ang ang Kahit, asawa ng kahit kapatid. yung mga sister or brother-in-law. Tapos ito pa, Sister Debo, hindi pwede ang nanay at ang anak na babae or ang kanyang apo. Mm. Pwede. Salba, inasawa mo Katulan. yung nanay, tapos yung may anak siya babae, hindi mo pwedeng asawahin din o magkaroon na ka ng sexual Mag-ina. relationship, Mag-ina. mag-ina, no? Or yung apo na babae, hindi pwede. Ah. Uh, Isa lang. Pumili Tapos ka. God.
Ito yung mga ano, nung binigay niya yung mga salit, yung mga ano na to sa Deuteronomy, di ba binanggit din niya ito? Inulit ulit. Lang dito. Oh, Doon sa Deuteronomy, hindi ko makalimutan, nakalimutan ko lang yung verse, pero binanggit niya yon. Ang lahat ng ito ay inuutos ko sa inyo sapagkat ito ang ginagawa ng mga bansang nakapalibot sa inyo. yan. Kanaan, no? Oh, Kanaan. hindi ko makalimutan. Kaya pala galit na galit ang Panginoon sa lahat ng bansa dahil sa ito yung mga practices nila. Lahat ng binabawal niya, yun ang gawain nila. Yan, no? So, Ito Sister Deb, ano? tingnan natin kung saan tayo pipili. Sa verse Anong gusto 19, natin? sa verse 19, wag daw makikipagtalik sa babaeng may period. Kahit na Yes, mo, hindi pwede, no? because Ah, of the blood. because of blood. Tapos dito binanggit dito Sister Deb yung neighbor's wife, tsaka dito yung hindi pwedeng magtalik ang lalaki sa lalaki verse 22. Kahit Oh, inaalaw ito ng government, hindi ito inaalaw ayaw ng nila. Panginoon. Oo. Binawa At ng batas. at hindi rin pwede babae sa babae. At hindi pwede ang tao sa animal. Hmm. Hindi rin pwede Sapagkat ito ang ginagawa ng mga oh, bansang nakapalibot sa inyo. hindi rin pwede ang angel sa tao. Kaya nga naparusahan yung mga angel dati. Yes, Oh, yes. so Kaya yan. nagkaroon ng mga higante nung unang panahon. Kaya ano, Yes, even naparusahan sila. science cannot, Oh, ayaw nilang paniwalaan. yan. Pero nakita nila may mga giants sala. Saan man yung manggagaling? Nag-ano Yun ang nag dahilan. ano sila eh. Kaya maski ang Sister Deb, binabanggit na dapat huwag kang maging naked, like kahit mag-isa ka lang for a long Ay, time. oo. So, Kasi ay marami mapalalaki, ang mga may angels, mga mga angels eh. tagamasid. Oo. Mga So, dapat, tagamasid pala sila. dapat pinoprotect pa rin natin ang sarili natin. Ano? So, Mm. Be wag tayo, modest, even oo, on your own, on your own yan, room. yan. Always be modest. Modesty, tinuturo sa atin ng Panginoon. Hmm. Tapos binanggit din dito na yun nga, wag idadaan ng mga anak sa yung fire, Sa susunod apoy. sa apoy. So yan yung Pero mga hindi ba yung anak sa ibabaw ng kataol? offering to the dead yun. Bawal yun. Oh. Okay, okay, okay. Oh. Okay. So yan maraming bawal na ano ng Panginoon. No? At inuulit ng Panginoon na wag na yung gagawin natin ng kanyang mga kautusan, mga ordinances, yung mga ah, statutes, mga precepts, mga laws. Yan, ganun, ano. So yan ang mga inaano niya. So yan kaya at paulit-ulit yung binabanggit ko, sundin yung ang aking batas. Kasi Hmm. again, ulitin natin yan, May dalawang klaseng batas. Yung mga commandments is divided into two, yung positive sa negative commandments. Yung positive, ito yung mga do. So, about 248 ito. Yan daw ang number ng buto natin, Sister Deb. Tapos, yung mga don'ts naman, yung negative commandments, ito naman yung mga 365 ito. Ito naman yung mga araw, no? There are 365 days in a year. Pero ang ano natin, ang mga don'ts, ito yung guardrail natin, guardrail. Parang nagpoprotekta sa atin na huwag tayong malilihis sa left or sa right, no? Tapos yung do naman, ito yung mga steps guide ano natin to mga ito yung inaapakan natin. Dito tayo apak sa ano na yun, no? Kaya it protects us. Tapos yung ano naman, yung mga do, it guides us, no? Pag hindi natin ginawa yung pinapapagawa sa atin, ang tawag doon, sin of omission. Hindi mo, inumit mo yung pinagagawa sa'yo. Pag ginawa mo naman yung hindi mo dapat gawin, sin of commission. Yan. So, kaya maaano ka, malilihis ka sa iyong landas, ano? Yun ang nagpo-protect sa atin. Kaya makitid at makipot ang daan patungo sa kaligtasan sa buhay. Wala kang sound, Sister Deb. Sa kaligtasan.
Oo. at Doon sa, maluwag sa maluwag doon sa kapahamakan. kapamakan eh. Maluwag, Kasi marami pupunta ron. Oo. you can do anything you want. Oo, pwedeng zigzag, pwedeng pagulong-gulong, It's the pwedeng, same yung paulit-ulit na mga words na binanggit sa Judges. Every time mag-end ang story ng isang judge, hmm, nakalagay doon, and they did what is right in their own eyes. yan. Hmm. Oo. Tingin nila tama, pero mali. Ah, yeah. Panginoon, ng ganun. Basta Oo. labag sa Panginoon, tama sa kanila. Yun ang sinusunod nila yung gusto nila. Yun ang problema. Oo. So, wala na yata tayong oras, Sister Deb, ano? Okay na. Okay. So, isa lang ang conclusion natin, no? Palaging gaya na nabanggit sa Ecclesiastes verse 12, chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. At Yan. bago tayo magpaalam, hilingin natin si Brother Richard para sa closing prayer. Okay, manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na napag-discussan namin ang inyong parsya karatmot, akarimot. Lord, nawa ay ito ay magbigay ng guidance at encouragement at mga palatuntunan na gagawin ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang makapagbigay kami ng kaluguran sa inyo. At nawa ang inyong salita ay maitanim sa puso ng mga nakapakinig at makakapakinig nito, at ito ay magdulot ng bunga, ng maraming bunga ng ayon sa inyong kalooban. Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Ayan. Okay, so patuloy tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating listeners na sumusubaybay sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Sorsogon Ministries and Light of Messiah Ministries Canada. At ang ating pong lesson ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. Follow us, i-click nyo lang po at i-like upang masundan nyo po ang lahat ng mga lessons na naka-save po doon. Yun po ay isang magandang gabay po para sa ating ikatututo at ikakalago ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yeshua Masias. So maraming salamat po at ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Paruelo with Brother Richard Sison na nagpapaalam at patuloy na bumabati pa rin sa inyo ng Shabbat Shalom. Shalom.